Ang malalim na pagtulog ni Rico ay biglang ginambala ng matinding kirot sa kanyang tagiliran. Umuwal siya, pilit na dinilat ang mga mata. Nakita niya ang puting kisam, ang amoy ng disinfectant, at ang malamig na hangin ng aircon. Ospital. Isa na namang aksidente. Ilang beses na ba siyang napunta sa sitwasyong ito? Ang sarap sanang bumalik sa kawalan, ang sarap sanang hayaan na lang ang lahat. Ngunit may responsibilidad siya. Bilang sisi ng Corpus Holdings, hindi siya pwedeng bumigay. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit bawat galaw ay may kaakibat na hapdi. Tiningnan niya ang kanyang braso, may gidrip. Ang kaliwang kamay niya ay nakabenda. Isang malakas na pagkakatawa ang sumilay sa kanyang labi, isang mapait na tawa. Buong buhay niya, parang laging may sugat. Sugat sa katawan, sugat sa puso. Biglang may pumasok sa silid. Hindi niya ito napansin agad dahil nakatalikod ito, abala sa pag-aayos ng pinaglumaan niyang kumot. Isang nurse. Maliit ang baywang, mahaba ang buhok na nakapusod. May pamilyar na kaba ang tumalon sa dibdib niya. Impossible. Hindi ito mangyayari. Ma'am, aayusin ko lang po ang inyong kumot. Narinig niya ang boses. Ang boses na iyon. Ang boses na matagal na niyang pinilit kalimutan. Ang boses na bumabagabag sa kanya sa madalas na pagkakataon. Napako ang tingin niya sa babaeng nakatalikod. Unti-unti itong humarap. Parang tumigil ang mundo ni Rico. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang mukha niya ay namutla. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi nagbago. Ang parehong hugis ng mukha, ang parehong ilong, ang parehong ngiti sa labi, kahit na ngayon ay propesyonal at malamig iyon. Rico! Bulong nito parang multo mula sa nakaraan. Ang mata nito ay nagpakita ng gulat, pagkatapos ay mabilis na nag-iba, naging pilit ang pagiging kalmado. Si Camille Reyes. Ang babaeng nagtaksil sa kanya. Ang babaeng sumira sa kanyang puso. Ang babaeng naglaho ng walang paalam, bitbit ang lahat ng pagmamahal at tiwala na inialay niya. 10 taon. 10 taon siyang gumapang pabalik mula sa pagkawasak. 10 taon niyang pinilit ibaon sa limot ang pangalan nito. At ngayon, heto siya, nakatayo sa harapan niya, bilang kanyang nurse. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Rico ay parang mga basag na kristal, puno ng galit at sakit. Bakit ikaw? Sa lahat ng nurse sa ospital na ito, bakit ikaw pa? Nag-iwas ng tingin si Camille. Trabaho ko po ito, Sir Rico. Ito po ang ospital kung saan ako nagtatrabaho. Sir Rico. Tumawa si Rico ng mapait. Ang bilis mong makalimot, Camille. O sadyang napakagaling mo lang magpanggap. Umupo siya, kahit na sumakit ang kanyang tagiliran. Sabihin mo sa akin, anong pakay mo? Hindi ka basta-basta nagpapakita sa buhay ko. Wala po akong pakay, sir. Mariin itong sabi, ngunit nakita ni Rico ang bahagyang panginginig sa mga kamay nito. Kung kailangan niyo po ng anumang tulong, nandito lang po ako para alagaan kayo. Ito po ang trabaho ko. Alagaan? Suminghal si Rico. Kaya mo ba akong alagaan matapos mo akong iwanan? Matapos mong sirain ang lahat? Katahimikan. Ang tensyon sa silid ay halos hiwain. Si Camille ay nanatiling tahimik, nakatingin sa kung saan. Ang pagiging tahimik nito ay lalo lang nagpaapoy sa galit ni Rico. Alam mo, ilang taon kong hinanap ang kasagutan, patuloy ni Rico, ang bawat salita ay may bigat. Kung bakit mo ako iniwan? Kung bakit ka naglaho na parang bula? Akala ko may nangyari sa'yo. Pero heto ka, buhay na buhay, at nagtatago lang pala sa likod ng uniform na yan. Wala pong maitutulong ang pag-usapan ang nakaraan, Sir Rico, malamig na tugon ni Camille. Wala. Sumabog si Rico. Wala. Bakit, Camille? Dahil masisira ang perpekto mong mundo ngayon? Ano bang nangyari? May nakita ka bang mas mayaman sa akin? Mas makapangyarihan? O sadyang isa ka lang talaga sa mga babaeng mapaglaro? Napayuko si Camille. Naramdaman ni Rico ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Kahit sa kaunting sandali, nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Pero hindi siya papayag na malinlang muli. Gusto kong palitan ka, sabi ni Rico. Ayoko ikaw ang maging nurse ko. Pasensya na po, sir.
Kulang po kami sa staff sa shift na ito, sagot ni Camille, mabilis na pinunasan ang luha. Wala po kaming pwedeng ipalit sa akin sa ngayon. Pero sisiguraduhin ko po na propesyonal ang serbisyo ko sa inyo. Sumandal si Rico, pumikit at bumuntong hininga. Fine. But just keep your distance. Do your job and nothing else. Tumalikod si Camille at nagsimulang ayusin ang mga gamit sa kanyang trolley. Bawat gala nito ay maingat, parang ayaw nitong magkamali. Narinig ni Rico ang malalim na buntong hininga nito na parang nagpapalaya ng matinding bigat. Nang makalabas si Camille, napakuyom si Rico. Ang puso niya ay kumirot, hindi lang dahil sa sugat, kundi dahil sa hapdi ng nakaraan. Siya ang babaeng muntik nang sumira sa kanya. At ngayon, nasa kamay niya ang buhay niya. O mas masahol pa, ang katotohanang matagal na niyang hinahanap. Hindi niya hahayaan na makatakas si Camille sa pagkakataong ito. Ang mga mata ni Camille ay halos hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nakita niya si Rico. Si Rico, ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa sarili. Ang lalaking pilit niyang tinakasan sa loob ng 10 taon. Ngayon, narito siya, sa parehong ospital kung saan siya nagtatrabaho, nakaratay at siya ang kanyang nurse. Parang isang bangungot na nagiging totoo. Diyos ko po, bulong niya habang nagmamadaling lumabas ng kwarto ni Rico. Ang puso niya ay nagmamadali, halos lumabas sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa staff room, kung saan wala pang ibang nurse, at huminga ng malalim. Paano na? Anong gagawin niya? Hindi niya pwedeng malaman ni Rico ang totoo. Hindi pwede. Para sa kapakanan ng mga bata. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng mensahe. Aling Nena, kamusta na po ang mga bata? Okay lang po ba si Diego? Huwag niyo po silang papalabasin ng bahay. Naghintay siya ng reply, ang bawat segundo ay parang 1 oras. Hanggang sa nag-reply si Aling Nena. Okay lang po sila, Cams. Naglalaro lang. Huwag kang mag-alala. Bahagyang gumaan ang kanyang loob, ngunit nanatili ang malaking takot. Buong shift niya ay parang nasa ulap si Camille. Bawat hakbang niya, bawat pasyenteng inaalagaan niya, naroon ang isip niya kay Rico. Paano niya haharapin ang lalaking minsan niyang minahal at sinaktan? Paano niya itatago ang isang lihim na mas malaki pa sa kanyang buhay? Tanghali na nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Aling Nena. Kinabahan si Camille. Po. Bakit po? Cams, naiwan daw ni Diego ang favorite niyang laruan, yung robot. Gusto niyang balikan. Nagmamaktol na dito. Hindi ko raw siya papapasukin sa bahay hanggat di niya nakuha. Nanlaki ang mata ni Camille. Huwag po. Huwag niyo po siyang dalhin dito. Baka makita siya ni. Pero umiiyak na, Cams. Malapit lang naman ako sa lobby. Ibibigay ko lang sa'yo. Para tumigil na sa kakaiyak. Walang nagawa si Camille. Ang kanyang anak. Hindi niya matiis na umiiyak si Diego. Sige po, Aling Nena. Hintayin niyo po ako sa lobby. Bilisan po ninyo. Nagmamadali si Camille na bumaba sa lobby, ang puso niya ay halos magwala sa kaba. Kailangan niyang maging mabilis. Kailangan niyang tiyakin na walang makakakita kay Diego. Habang naglalakad sa hallway, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Rico. Nakita niya itong nakasilip, ang mga mata nito ay nakatingin sa labas, malamang ay nainip. Nagkubli si Camille sa likod ng isang nurse station, hinintay na isara nito ang pinto. Ngunit huli na ang lahat. Pagdating niya sa lobby, nakita niya si Aling Nena, hawak sa kamay si Diego. Ang bata ay may hawak na robot at nakangiti na ito. Mama, sigaw ni Diego nang makita si Camille at tumakbo papunta sa kanya. Diego! Anak! Niyakap ni Camille ang bata at niyakap din niya si Aling Nena. Salamat po, Aling Nena. Walang anuman, Cams. O sige na, uuwi na kami. Ingat ka. Habang paalis si Aling Nena at Diego, nilingon ni Camille ang elevator. Nagulat siya nang makita niya si Rico. Nakatingin ito sa kanila, ang mga mata nito ay nanlalaki, parang may nakita itong multo. Hindi niya maipaliwanag ang ekspresyon nito. Gulat. Pagdududa? O kung ano pa? Agad na hinila ni Camille si Diego sa isang sulok at pilit na itinago ang mukha ng bata. Ngunit alam niyang huli na. Nakita na ito ni Rico.
Ang bata. Ang kanyang anak. Ang anak nila. Mabilis silang nagpaalam ni Aling Nena. Bilis, Diego. Uwi na tayo. Maraming trabaho si Mama. Pagsapit niya sa kanyang shift, sinubukan niyang maging normal, ngunit ang mukha ni Rico, na nakakita sa kanya at kay Diego, ay hindi maalis sa kanyang isip. Sigurado siyang may hinala na ito. Pero hanggat hindi ito sigurado, hindi siya aamin. Hindi siya pwedeng masira. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang shift, nagkwento siya kay Aling Nena. Nakita niya si Diego, Aling Nena. Alam kong nakita niya. Ang mga mata niya alam kong may iniisip siya. Umiling si Aling Nena. Huwag kang mag-alala, Kams. Marami namang bata dito sa ospital. Hindi niya agad maiisip. Saka, malay mo, hindi niya nakita ng maayos. Pero pareho kami ng mga mata, Aling Nena, bulong ni Camille, halos maiyak. Ang bilis makakita ng tulad niya. Nag-aalala si Camille ng gabing iyon. Hindi siya makatulog. Ang larawan ni Rico, ang larawan ng kanyang mga anak. Ang kinabukasan nila. Hindi niya pwedeng hayaan na malaman ni Rico ang totoo. Hindi pa. Hindi pa niya kayang harapin ang katotohanan. Kinabukasan, sa kanyang shift, nagulat si Camille nang makita niya ang mga mata ni Rico. Wala na ang galit. Pinalitan nito ng isang matinding pagdududa at isang kakaibang tingin na tila may pinaplano. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Excuse me, Nurse Reyes, sabi ni Rico, malamig ang boses. May gusto akong malaman. Tungkol sa'yo. Ang mga salita ni Rico ay parang mga kidlat na bumalot sa silid, ngunit si Camille ay nanatiling tahimik. Ang tingin niya kay Camille ay hindi na basta galit o sakit, kundi matinding pagdududa. Ang bata kahapon. Ang mga mata ng bata. Hindi niya maalis sa isip ang kakaibang pagkakapareho. Hindi lang sa kanya, kundi sa kanilang dalawa, noon. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na iyon, kung saan muling umiwas si Camille sa lahat ng tanong, nagpasya si Rico. Hindi na niya hahayaan na maging malabo ang lahat. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Mang Ben. Mang Ben, may gusto akong ipasubaybayan, malamig na sabi ni Rico. Isang nurse dito sa Jude Hospital. Ang pangalan niya ay Camille Reyes. Ano po bang gusto niyong malaman, Sir Rico? Tanong ni Mang Ben. Lahat. Kung saan siya nakatira, kung ano ang buhay niya ngayon. At may nakita akong bata kahapon. Gusto kong malaman kung may kinalaman ang bata sa kanya. At kung sino ang ama. Detalye, Mang Ben walang lalampas. Tiniyak ni Rico na mabilis ang kilos ni Mang Ben, hindi siya makapaghintay. Ang hinala ay parang bulete sa kanyang isip, gumagapang at bumabagabag. Hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng sagot. Kinabukasan, isang report ang dumating sa kanyang tablet. Mga litrato. Litrato ng isang bahay, isang simpleng tirahan sa Marikina. At pagkatapos, mga litrato ng 3 bata. 2 lalaki, 1 babae. Naglalaro sa bakuran. Ang mga mata ni Rico ay nanlaki. Ang panganay na lalaki si Marco. Ang kanyang mga mata ay halos kapareho ng kay Rico. Ang bilis ng tibok ng puso ni Rico ay halos makasakit sa kanyang dibdib. Ang bata ay may ganoong pagkakapareho. Hindi lang iyon. Ang edad ng mga bata ay halos bumabagay sa panahon ng iwanan siya ni Camille. Hindi ito pwedeng maging nagkataon lang. Hindi pa niya lubusang naunawaan ang lahat, ngunit may isang bagay na malinaw, si Camille ang ina ng mga batang iyon. At ang mga bata ay may matinding pagkakapareho sa kanya. Isang matinding kaba at galit ang bumalot sa kanyang katawan. Paano nangyari ito? Bakit niya inilihim? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Don Ramon Corpus, ang kanyang ama. Suot ang kanyang mamahaling barong, formal at may matipunong tindig, kahit na may edad na. Rico, anak, bati ni Don Ramon at lumapit upang tapikin ang kanyang balikat. Kumusta ka? Nag-alala ako nang marinig ko ang nangyari sa'yo. Okay lang ako, ama, tugon ni Rico, pilit na pinipigilan ang emosyon. Salamat sa pagdalaw. Umiinom si Don Ramon ng tubig mula sa baso at saka bumaling kay Rico. Nakita ko ang nurse mo, anak. Siya ba yung Camille na sinasabi mo noon? Yung umalis?
May bahid ng pagdududa sa boses ni Don Ramon at isang tingin na tila may binabasa. Napansin ni Rico na ang tingin ng ama ay dumaan sa kanyang tablet, kung saan nakalagay pa rin ang mga litrato ng mga bata. Agad niya itong niligpit. Siya nga, ama. Nagulat din ako. Nagtatrabaho pala siya dito. Kakaiba naman ng kapalaran, komento ni Don Ramon na parang nag-iisip. Kung sa bagay ang mundo ay maliit lang talaga. Gusto mo bang palitan ko siya ng mas magaling na nurse? May kakilala ako sa ospital na ito. Hindi na po, ama, mabilis na sabi ni Rico. Okay lang po ako. Professional naman siya. Ayaw niyang palitan si Camille. Kailangan niya itong bantayan. Kailangan niya ang sagot mula dito. Nagpatuloy ang pag-uusap nila ni Don Ramon tungkol sa negosyo, sa kanyang kalusugan. Ngunit sa bawat salita, nararamdaman ni Rico ang matinding pagmamanman ng ama. May kakaiba sa paraan ng pagtatanong nito, na parang may alam na ito. Nang gabing iyon, matapos umalis si Don Ramon, muling tinawagan ni Rico si Mang Ben. Mang Ben, may nadagdag pa akong gustong ipahanap. Ano po yun, Sir Rico? Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pag-alis ni Camille 10 taon na ang nakaraan. Lahat ng detalye. Sinong kinausap niya, bakit siya umalis? May hinala akong hindi lang basta siya umalis. Mayroon akong pakiramdam na may kinalaman ito sa pamilya ko. Napatigil si Mang Ben, ang pamilya niyo po. Mang Ben, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung bakit, pero ang paglaho niya, at ang biglaang paglitaw ng mga batang ito may koneksyon ang lahat. Napakuyom si Rico. Ang puso niya ay kumirot, hindi lang dahil sa galit kundi sa halo-halong emosyon. Kung ang mga batang ito ay totoong ang anak niya, paano nangyari na hindi niya alam? Paano nagawa ni Camille na ilihim ito sa kanya? At kung may kinalaman ang kanyang ama, ano ang dahilan? Tiningnan ni Rico ang screen ng kanyang tablet. Ang larawan ng 3 bata. Marco, Isabel at Diego. Ang mga ngiti nila, ang mga inosenteng mukha. Sila ba ang anak niya? Ang mga bunga ng pag-ibig na akala niya ay nawala na? Hindi niya hahayaan na maging malabo ang lahat. Hahanapin niya ang katotohanan. Haharapin niya ang sinumang naglihim sa kanya. At kung totoo ngang sila ang mga anak niya, hindi siya papayag na malayo sila sa kanya muli. Ang pagdududa sa mga mata ni Rico ay parang matatalim na kutsilyo na humihiwa sa kalooban ni Camille sa bawat pagpasok niya sa silid nito. Alam niyang papalapit na ang araw na ito. Ang araw na mabubunyag ang lahat. Ang araw na hindi na niya maitatago ang pinakamalalim niyang lihim. Kaya naman, nang matapos ang kanyang shift, at makita niya ang mensahe mula kay Rico na humihiling ng isang pag-uusap sa isang neutral ground, hindi na siya nagulat. Kinabahan lang siya ng sobra. Pinili ni Rico ang isang maliit at tahimik na coffee shop na malayo sa ospital at sa kanyang opisina. Umupo si Camille sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Hindi nagtagal, dumating si Rico. Hindi na ito naka-hospital gown, nakasuot na ito ng casual na polo shirt, ngunit ang matinding aura ng kanyang pagiging CEO ay naroon pa rin. Malamig ang mga mata nito, puno ng hinihinging kasagutan. Salamat at dumating ka, malamig na bati ni Rico, nang hindi man lang umiti. Umupo ito sa tapat niya, at ipinatong ang isang brown envelope sa mesa. Kumirot ang puso ni Camille. Alam na niya. Ito na iyon. Ang huling sandali ng kanyang kapayapaan. Ano po ang pag-uusapan natin, Sir Rico? Pilit niyang pinapanatiling kalmado ang boses. Ngumisi si Rico, isang ngiti na walang kagalakan, puro pait. Sir Rico. Talaga, Camille. Matapos ang lahat. Pero CJ. Kung iyan ang gusto mo. Itinulak nito ang envelope sa kanya. Bukas mo yan. Tingnan mo ang laman. Nanginginig ang mga kamay ni Camille habang binubuksan ang envelope. Ang una niyang nakita ay mga litrato. Litrato ng kanyang mga anak. Si Marco na nakangiti, si Isabel na may hawak na libro, at si Diego na may kalarong robot. Nanginginig ang kanyang labi. Pagkatapos, isang dokumento. Isang birth certificate. Ang pangalan niya bilang ina. At ang patlang para sa ama blanco. Hindi ko naman kailangan ng birth certificate para malaman ang totoo, sabi ni Rico, ang boses nito ay puno ng hinanakit. Nakita ko ang bata kahapon. Ang Diego mo. Nakita ko ang mga mata niya.
At alam kong anak ko siya. Napapikit si Camille. Walang tanggi. Walang itatago. Walang lusot. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Rico. At hindi lang siya, patuloy ni Rico, hindi pinansin ang pagluha niya. Si Marco. At si Isabel. Sila ba? Silang tatlo, anak ko. Napayuko si Camille, ang kanyang balikat ay humihikbi. Rico. Anak mo sila. Isang malakas na pagbagsak ng kamao sa mesa ang nagpaigtad kay Camille. Hindi ito galit na galit, ngunit may matinding sakit at pagtataka sa mga mata ni Rico. Bakit, Camille? Bakit mo itinago? 10 taon. 10 taon mong inilihim sa akin na mayroon tayong mga anak. Anong klaseng tao ka? Hindi mo naiintindihan, Rico, bulong ni Camille, ang bawat salita ay may kaakibat na hikbi. Anong hindi ko naiintindihan, tumaas ang boses ni Rico, sapat lamang para hindi sila marinig ng ibang tao sa coffee shop. Ang sinasabi mo ba, ako ang may kasalanan? Na ako ang dahilan kung bakit mo inilihim ang pag-iral ng sarili kong mga anak? Hindi ko maintindihan kung bakit mo nagawa ito, Camille. Iniwan mo na ako noon at inilihim mo pa sa akin ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Ayoko silang masaktan, mahinang sabi ni Camille. Ayoko silang madamay. Madawamay saan, Camille? Sa buhay ng sarili nilang ama? Malamig ang tingin ni Rico. Akala ko noon pera ang dahilan mo. Akala ko may iba kang lalaki. Pero ito ang pinakamasakit sa lahat. Hinayaan mo akong mamuhay na akala ko wala akong anak. Habang sila, lumalaki ng walang ama. Hindi ko ginusto, Rico, paliwanag ni Camille, kahit alam niyang kulang na kulang ang mga salita para ipaliwanag ang lahat. Ang takot na nararamdaman niya sa pagbanggit ng pangalan ni Don Ramon ay mas matindi pa sa galit ni Rico. May mga bagay na may mga dahilan na hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Mga dahilan? Yumiling si Rico. Anong dahilan ang mas mahalaga pa sa karapatan ng isang ama na makilala ang kanyang mga anak? Anong dahilan ang mas mahalaga pa sa buhay na sinira mo, Camille? Walang makasagot si Camille. Ang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang sakit na nararamdaman ni Rico ay ramdam na ramdam niya at nadagdagan pa ang bigat sa kanyang dibdib. Pilit niyang kinalma ang sarili. Ginawa ko lang ang S.E.S. corpus, malamig na sabi ng boses, na parang nanggagaling sa isang makina. May mga bagay na mas mabuting iwanan na lang sa nakaraan. Huwag kang manghimasok. Kung mahal mo ang pamilya mo, huwag mo nang balikan ang nakaraang hindi mo naman dapat malaman. May mga lihim na mas mabuting manatiling lihim. Para sa kaligtasan mo. At ng mga taong malalapit sa iyo. Napakuyom ang kamao ni Rico. Sino ka? Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit ang tumugon lamang ay ang tunog ng pagputol ng linya. Napatayo si Rico. Puno ng pagtataka at kaba. Sino ang nagbabanta sa kanya? Bakit? Ang insidenteng ito ay hindi na lang basta tungkol sa paglilihim ni Camille. May mas malalim na misteryo. Isang misteryo na may kinalaman sa pamilya niya. At ngayon, may banta pa. Ang pag-alis ni Rico ay nag-iwan kay Camille ng isang malalim na sugat. Ang galit sa mga mata nito, ang pag-iyak ng mga salita nito, ay tumago sa kanyang puso. Alam niyang may karapatan itong magalit. Ngunit paano niya sasabihin ang buong katotohanan? Paano niya ipapaliwanag ang bangungot na pinagdaanan niya? Ang banta na sumisira sa kanyang buhay at ngayon ay lumilitaw muli. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Diego, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng bata. Mama, may halimaw ba sa ilalim ng kama ko? Tanong ni Diego, inosente ang boses. Nakangiti si Camille kahit may pait sa puso. Wala, anak. Ang tanging halimaw lang ay yung mga nasa isip natin. Basta't magkasama tayo, walang halimaw tingin ko ay tama para sa kanila. Tama, galit na tumawa si Rico. Ang ilayo ang mga anak sa kanilang ama ay tama, Camille. Pwes, hindi ako sang-ayon sa iyo. Kung tama man ang ginawa mo, bakit ako ang nagdurusa? Bakit sila, lumaki nang walang alam sa totoong ama nila? Tumayo si Rico. Kitang-kita ang galit sa mga mata nito, ngunit may bahid din ng matinding kapighatsyan. Aayusin ko ang lahat, Camille. Hindi ko hahayaan na malayo pa sa akin ang mga anak ko.
Magpapadna test ako. At pagkatapos, igagawad ko ang lahat ng legal na paraan para makasama ko sila. May karapatan ako bilang ama. At hindi mo na ito maitatago pa sa akin. Napakamanhid ang buong katawan ni Camille. Ang mga salita ni Rico ay parang mga martilyo na bumabagsak sa kanyang ulo. Zana test. Legal na paraan. Mawawala sa kanya ang mga anak niya. Lumayo si Rico, iniwan siyang mag-isa sa mesa, kasama ang kanyang pagkadurog. Ang lihim na matagal niyang pinoprotektahan ay nabunyag na. At ngayon, nawawala na sa kanya ang lahat. Ang papel na hawak ni Rico ay nanginginig sa kanyang kamay. Positibo. Ang resulta ng FAFE test. Nagkumpirma iyon sa lahat ng hinala niya. Si Marco. Si Isabel. Si Diego. Sila nga ang kanyang mga anak. Ang mga anak niya, na sa loob ng 10 taon ay inilihim sa kanya. Hindi galit lang ang nararamdaman niya, kundi isang matinding kirot sa dibdib. Isang kirot na nagpapaalala sa lahat ng nawala. Sa lahat ng oras na hindi niya kasama ang mga ito. Papa, bulong niya sa hangin, kasabay ng pagtulo ng isang luha mula sa kanyang mata. Hindi niya alam kung anong emosyon ang dapat niyang maramdaman ng lubusan. Masaya dahil mayroon siyang mga anak? O galit dahil inilihim ang mga ito sa kanya? Napakuyom ang kanyang kamao. Hindi ito matatapos dito. Hindi niya hahayaan na mawala pa sa kanya ang mga anak niya. Agad niyang tinawagan ang kanyang legal counsel. Gusto kong mag-file ng custody case. Ngayon na. Pwedeng gawin ang lahat ng kailangan para makuha ko ang karapatan ko bilang ama. Pagkatapos noon, dumiretso si Rico sa bahay ni Camille sa Marikina. Hindi na niya nagawang maghintay. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang malaman ang lahat. Nang makarating siya, bukas ang gate. Nakita niya si Camille na naglalaba sa likod ng bahay. Si Aling Nena naman ay naglilinis sa sala. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay may bigat. Narinig ni Camille ang kanyang pagdating at tumalikod. Gulat ang sumilay sa mukha nito. Rico, bulong ni Camille. Wala nang Sir Rico ngayon, Camille, malamig na tugon ni Rico at ipinakita ang kopya ng FAFE result. Alam ko na ang totoo. Sila ang mga anak ko. Napabaling si Camille, namutla. Rico, pakinggan mo ako. Anong papakinggan ko, Camille? Nasa loob ng 10 taon, nakita mong lumaki ang mga anak natin habang ako, wala akong alam. Tumaas ang boses ni Rico. Bakit mo nagawa ito? Bakit mo kami inilihim sa isa't isa? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo ang lahat, umiiyak na sagot ni Camille. May mga bagay na hindi mo dapat malaman para sa ikabubuti ng lahat. Ikabubuti? Sumigaw si Rico. Anong ikabubuti sa pagkakait mo sa isang ama ng karapatang makasama ang mga anak niya? Anong ikabubuti sa pagdudusa ko, Camille? Narinig ni Aling Nena ang sigawan at lumapit. Rico, anak, huwag kang magalit. Hindi ginusto ni Cams ang lahat ng nangyari. Aling Nena, ikaw na ang nagsabi, siya ang nagdesisyon. Bakit? Sabihin ninyo sa akin. Bakit? Tanong ni Rico. Umiling si Aling Nena at nanginginig ang mga kamay. Hindi ko pwedeng sabihin, Rico. May mga bagay na mahirap sabihin. Ang pagtanggi nilang sabihin ang buong katotohanan ay lalo lang nagpaapoy sa galit ni Rico. Mayroon siyang pakiramdam na may itinatago silang mas malalim. Hindi lang ito basta paglilihim ni Camille. May ibang nasa likod nito. Pagkatapos ng maikling komprontasyon na iyon, umalis si Rico, puno ng galit at sakit. Pinilit niyang mag-focus sa legal na proseso. Ngunit sa bawat hakbang, tila may pader na humaharang sa kanya. Sinubukan niyang mahanap ang mga dating kakilala ni Camille mula sa mga panahong bago ito naglaho. Ngunit ang ilan ay hindi na makontak. Ang iba naman ay nagulat at sinabing bigla na lang ding nawala si Camille noon na parang hindi na ito nagpaalam. Wala silang alam sa kung saan ito nagpunta o kung ano ang dahilan. Ang mga dating address ni Camille ay blanko, walang bakas. Ang mga impormasyong ibinibigay ni Mang Ben ay limitado rin. Hindi makita ang iba pang detalye ng buhay ni Camille sa mga nakaraang taon. Walang masyadong record sa Social Security o iba pang pampublikong ahensya. Parang pinalabo ang lahat. May nagtatago sa kanya, Sir Rico, sabi ni Mang Ben sa telepono.
O may nagtatago ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Sobrang linis ng mga bakas. Ang mga salitang iyon ay nagpakaba kay Rico. Sino? Sino ang ganoon kalakas para burahin ang bakas ng isang tao? Sino ang ganoon kalakas para takutin si Camille upang manatili itong tahimik? Nagulat siya nang makatanggap siya ng isang anonymous call. Ang boses sa kabilang linya ay binago, parang robot. Ang makakaabot sa atin. Ngunit sa loob niya, alam niyang may halimaw. At mas malaki pa ito sa imahinasyon ng isang bata. Nang makatulog ang mga bata, naupo si Camille sa sala, katabi si Aling Nena. Nagkakape sila, ngunit ang katahimikan ay mabigat. Hindi ko alam ang gagawin ko, Aling Nena, bulong ni Camille, halos maiyak. Gusto ni Rico ang mga bata. Gusto niya ng custody. Paano na? Umiling si Aling Nena. Huwag kang mag-alala, Cams. Hindi naman siguro yan basta-basta. Saka, malalaki na ang mga bata, naiintindihan na nila. Ngunit bago pa matapos ni Aling Nena ang kanyang pangungusap, may kumatok sa pintuan. Matindi at madiin. Nanlaki ang mata ni Camille. Hindi iyon ang karaniwang katok ng kapitbahay. Binuksan ni Aling Nena ang pinto at doon nakatayo si Don Ramon Corpus. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang presensya niya ay nagdulot ng lamig sa buong bahay. Magandang gabi, Jinheth Reyes, sabi ni Don Ramon, ang kanyang boses ay parang yelo. May mahalaga tayong pag-usapan. Sa tingin ko, hindi niyo ako naaalala. Nanlamig si Camille. Ang multo ng nakaraan ay narito na. Bumalik na. Don Ramon, bulong ni Camille, at agad na pinaupo si Aling Nena, senyales na huwag itong makialam. Nabalitaan ko na nagbalik ang anak ko, Rico, sa buhay mo, sabi ni Don Ramon, at umupo sa harap ni Camille, na parang naglalaro ng chess. At mas lalo akong nagulat nang malaman kong may mga apo pala ako. Mga apo na matagal mong inilihim. Wala po akong intensyon na ilihim sila, depensa ni Camille, kahit nanginginig ang kanyang boses. Ginawa ko po iyon para sa kapakanan nila. Para hindi sila madamay sa akin. Putol ni Don Ramon at ngumisi. Hindi ka pa rin nagbabago, Camille. Mahina ka pa rin. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang mundo ni Rico ay nasa ilalim ng aking mga mata. Bawat galaw niya, bawat hininga niya. At ngayon, pati ikaw at ang mga bata, nasa ilalim na rin ang mga mata ko. Nanlaki ang mata ni Camille. Anong ibig niyong sabihin? Simple lang, sabi ni Don Ramon at kumuha ng isang litrato mula sa kanyang bulsa. Ito ay litrato ni Marco, naglalakad pa uwi mula sa paaralan. Pagkatapos ay isa pa, si Isabel, nagbabasa sa parke. At si Diego, nakangiti habang nilalaro ang robot niya. Alam ko kung saan sila nag-aaral. Alam ko kung saan sila naglalaro. At alam ko kung sino ang mga kaibigan nila. Napakamanhid ang buong katawan ni Camille. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang banta ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang mga anak. Kaya kung may balak kang sabihin ang anumang bagay kay Rico tungkol sa nakaraan, patuloy ni Don Ramon, ang kanyang boses ay nagbabanta. Kung may balak kang sumira sa pangalan ng pamilyang Corpus, sisiguraduhin kong magdudusa ka. At ang mga bata. Huwag niyo po silang saktan, sigaw ni Camille at tumayo. Wala silang kasalanan. Kung ayaw mong masaktan sila, manahimik ka, Camille, mariing sabi ni Don Ramon. Kung hindi mo pwedeng ibalik si Rico sa katinuan, ako ang gagawa. Ako ang bahala sa mga bata. Ibibigay ko sila kay Rico at ipapakita ko kung gaano kakahanda na maglihim at magtago. Hindi niya gugustuhin ang isang inang tulad mo para sa kanyang mga anak. Napaupo si Camille, ang luha ay umaagos. Walang siyang laban. Wala siyang magagawa. Kung susubukan niyang sabihin ang totoo kay Rico, masasaktan ang mga anak niya. Kung mananahimik siya, mawawala ang mga anak niya. Kailangan mong mamili, Camille, sabi ni Don Ramon, tumayo na at inayos ang kanyang Amerikana. Ang kaligtasan ng mga anak mo o ang katotohanan. At kung masisira mo ang pangalan ng aming pamilya, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang bawat hininga mo. Umalis si Don Ramon, naiwan si Camille na mag-isa, sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Naramdaman niya ang pagkalamig sa buong bahay.
Ang anino ng nakaraan ay hindi lang bumalik, kundi handa ng lamunin ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang mga anak. Ang pagbabanta sa telepono ay hindi umalis sa isip ni Rico. Sino iyon? At bakit niya babantayan ang pamilya ni Rico? Ang nag-iisang lohikal na koneksyon ay ang paglaho ni Camille at ang biglaang paglitaw ng kanyang mga anak. Ang lahat ay nakaturo sa isang tao na may kapangyarihan at dahilan para magtago ng isang malaking sikreto. At iisa lang ang tao sa kanyang buhay na may ganoong impluensya. Si Rico ay bumalik sa lumang Corpus Mansion kinabukasan, isang lugar na puno ng mga alaala, ngunit ngayon ay pakiramdam niya ay may bumabagabag. Ang malaking bahay ay parang isang museo ng nakaraan, bawat sulok ay may kwento. Naglakad siya patungo sa kanyang lumang kwarto, ang silid kung saan siya lumaki at nagplano ng kinabukasan kasama si Camille. Binuksan niya ang kabinet at kinapapan ang mga lumang gamit. Maraming gamit ang naroon pa rin na parang hindi nagalaw sa loob ng 10 taon. Isang lumang kahon ang kinuha niya sa ilalim ng mga libro. Puno ito ng mga alaala nila ni Camille, mga litrato, mga sulat, at isang maliit na music box na binigay niya dito. Habang tinitingnan niya ang mga ito, napansin niya ang isang maliit na sobre, nakatago sa ilalim ng music box. Walang pangalan. Binuksan niya. Sa loob ay isang lumang resibo mula sa isang flower shop. May petsa. Ilang araw bago naglaho si Camille. At may nakasulat na pangalan sa likod, Attorney de la Cruz. Ito ang abogado ng kanyang ama. Kumunot ang noo ni Rico. Bakit makikipag-ugnayan si Camille sa abogado ng kanyang ama? Hindi ito magkatugma. Biglang, narinig niya ang boses ni Don Ramon mula sa sala, kausap ang kanyang personal assistant. Huminto si Rico. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang pangalan ni Camille ay nahagip niya. Gawin mo ang lahat para malinis ang lahat, sabi ni Don Ramon. Ayokong magkaroon ng anumang bahid ang pamilya Corpus. Lalo na ngayon na bumalik ang babaeng iyon. Kailangan nating ayusin ang lahat ng bakas. Ang kanyang puso ay kumalabog. Bakas? Bakas ng ano? Ang paglilihim ni Camille? O ang koneksyon ni Don Ramon sa paglaho nito? Bumaba si Rico at naglakad papunta sa kusina. Nakita niya si Aling Nena, ang matandang katulong na matagal nang nagtatrabaho para sa pamilya Corpus. Si Aling Nena ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Siya ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya bukod sa kanyang ama. Aling Nena, sabi ni Rico, ang boses niya ay mahina ngunit matatag. May gusto akong itanong sayo. Tungkol kay Camille. Nung umalis siya, may kinalaman ba ang papa? Napatigil si Aling Nena sa paghihiwa ng gulay. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Nako, Rico, wag na nating balikan ang nakaraan. Masakit lang yan. Kailangan kong malaman, Aling Nena, giit ni Rico. May mga anak ako kay Camille. At itinago niya sa akin. May nagbabanta sa akin na huwag kong hanapin ang katotohanan. At ang lahat ng bakas ay nakaturo sa iisang direksyon. Napabuntong hininga si Aling Nena. Nilingon niya si Rico, ang mga mata ay puno ng lungkot at awa. Mahal na mahal ka ni Camille, Rico. Hindi niya ginusto ang pag-alis niya. Kung gayon, bakit, tanong ni Rico. Bakit siya umalis? Bakit niya inilihim ang mga bata? Umiling si Aling Nena. May nangyari, Rico. Isang araw, bumisita si Don Ramon kay Camille. Nag-usap sila ng matagal. At pagkatapos noon naglaho na si Camille. Umiiyak siya noong huling araw niya dito. Hindi ko siya maintindihan. Sabi niya, para sa kaligtasan ninyo. Isang lumang memorya ang bumalik sa isip ni Rico. Isang gabi, matapos magtalo sila ng kanyang ama tungkol sa kanyang relasyon kay Camille, nagkaroon siya ng matinding lagnat. At kinabukasan, wala na si Camille. Ano ang sinabi ni Papa sa kanya? Tanong ni Rico, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Napailing si Aling Nena at nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi ko narinig ang lahat, Rico. Pero narinig ko ang salitang pera, pamilya, at sisirain ko ang buhay mo kung hindi siya susunod. Para siyang sinaksak. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng hinala ay bumagsak sa kanya. Ang kanyang sariling ama. Si Don Ramon. Ang dahilan kung bakit naglaho si Camille. Ang dahilan kung bakit inilihim ang kanyang mga anak.
Si Rico ay napasandal sa pader, ang mukha ay namumutla. Ang pagmamahal niya sa kanyang ama ay unti-unting napapalitan ng matinding galit at pagtataksil. Ang bawat pangungusap ni Aling Dena ay parang isang bomba na sumasabog sa kanyang isip. Hindi niya akalain na kayang gawin ng kanyang ama ang ganoong bagay. Hindi, bulong ni Rico, hindi makapaniwala. Pinilit siyang umalis, Rico, patuloy ni Aling Dena, umiiyak. Pinili niya kayo para hindi ka na masaktan. Para hindi madamay ang mga bata. Mahirap man sa kanya, ginawa niya. Ang katawan ni Rico ay nanginginig. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit na naramdaman niya kay Camille sa loob ng 10 taon ay biglang lumipat at tinutok sa kanyang ama. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng lubusan. Ang lalaking nagpanggap na nagmamalasakit sa kanya. Umalis si Rico sa kusina, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nakita niya si Don Ramon na nakaupo sa kanyang opisina, nagbabasa ng dyaryo. Ang tingin ni Rico sa kanyang ama ay hindi na tulad ng dati. Ito ay puno ng hinanakit, pagkadismaya at isang nag-aalab na galit. Tumayo si Don Ramon at ngumiti kay Rico. "O, anak, nagpapagaling na ba ang sugat mo?" Ngunit si Rico ay hindi na nakangiti. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng akusasyon. "Bakit, ama? Bakit mo ginawa? Bakit mo sinira ang buhay namin ni Camille? Bakit mo inilihim ang mga apo mo sa akin?" Ang ngiti sa labi ni Don Ramon ay biglang naglaho. Nanlaki ang mata niya. Alam na niya. Nabunyag na ang lahat. Ang tanong ni Rico ay parang kidlat na bumagsak sa tahimik na tanggapan ni Don Ramon. Ang ngiti sa labi ng matanda ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang seryosong ekspresyon na may bahid ng pagtatago. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal at paggalang para sa kanyang ama, ay ngayon ay nanlalamig at puno ng galit. "Anong sinasabi mo, Rico?" Malamig na tugon ni Don Ramon na parang hindi naiintindihan ang sinasabi ng anak. "Hindi ko maintindihan ang mga paratang mo." "Huwag kang magkunwari, ama," matatag na sabi ni Rico. "Alam ko na ang lahat. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Camille. Ikaw ang nagpilit sa kanya na iwan ako. Ikaw ang naglihim ng aking mga anak sa akin." "Bakit, ama? Bakit mo ginawa ito?" Tumayo si Don Ramon. Ang kanyang tindig ay matigas, ang kanyang mukha ay seryoso. "Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay pinakamabuti para sa'yo, Rico. Para sa kinabukasan ng ating pamilya. Hindi bagay sa isang corpus ang isang simpleng nurse. Masisira ang pangalan natin. Kailangan mo ng isang babae na pantay sa katayuan mo." "Katayuan?" Suminghal si Rico. "Ang pagmamahal ko kay Camille ay totoo, ama. Mas totoo kaysa sa lahat ng kayamanan na ibinigay mo sa akin. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang buhay ni Camille. At higit sa lahat, ipinagkait mo sa akin ang aking mga anak. Sila Marco, Isabel at Diego. Bakit mo nagawa ito? Hindi mo naiintindihan ang bigat ng ating pangalan, Rico," mariing sabi ni Don Ramon. "Ang pamilya Corpus ay may responsibilidad. At hindi ko hahayaan na masira iyon ng isang babaeng walang pinagmulan." "Pero may pinagmulan sila, ama. Ang mga anak ko. Dugo at laman ko sila," sigaw ni Rico. "At dahil sa'yo, lumaki sila ng walang ama. Lumaki sila sa paglilihim at pagtatago." Naglakad si Rico palayo sa kanyang ama, umiling, puno ng pagkadismaya. Ang larawan ng isang mapagmahal na ama na kanyang kilala sa buong buhay niya ay unti-unting nawawasak, napapalitan ng isang mapanlinlang at makasariling tao. "Hindi ko hahayaan na mangyari ito ulit, ama," matigas na sabi ni Rico. "Hindi mo na kayang kontrolin ang buhay ko. Hindi mo na kayang kontrolin ang pamilya ko." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Don Ramon, may bahid ng banta sa kanyang boses. "Simula ngayon, ama, lumayo ka kina Camille at sa mga bata," mariing sabi ni Rico. "Kung gagawa ka pa ng anumang pagtatangka na saktan sila, o manmanan sila, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Hindi mo nahahawakan ang buhay namin." Galit ang sumilay sa mukha ni Don Ramon. "Hindi mo ako pwedeng utusan, Rico. Ako ang ama mo. At ako ang anak mo na sinaktan mo ng lubusan," giit ni Rico. "Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa lahat ng gusto mo. Ngayon, ako ang magdedesisyon para sa sarili ko at sa pamilya ko." Umalis si Rico sa opisina ng kanyang ama at dumiretso sa kanyang sasakyan.
Ang isip niya ay gulong-gulo, ngunit may isang matinding desisyon na nabuo sa kanyang puso. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Kailangan niyang bawiin ang lahat ng nawala. Agad siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Camille. Nang makarating siya, nakita niya ito na nakaupo sa veranda, malalim ang iniisip. Lumapit si Rico at umupo sa tabi nito. Camille, mahinang sabi ni Rico. Patawarin mo ako. Alam ko na ang totoo. Nalaman ko na ang lahat ng ginawa ng papa ko. Tumingin si Camille sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng luha. Rico, hindi mo kasalanan ang lahat, patuloy ni Rico. Pinilit ka niya. Pero sana, sinabi mo sa akin. Hindi ko kaya, Rico, bulong ni Camille. Natakot ako. Natakot ako para sa'yo. Para sa mga bata. Kung sinabi ko ang totoo, baka mas masaktan ka niya. O baka galawin niya ang mga bata. Naramdaman ni Rico ang matinding awa kay Camille. Naintindihan niya ang takot nito. Ang lahat ng pagdududa niya ay unti-unting nawala, napalitan ng pagnanais na protektahan ito at ang mga anak nila. Simula ngayon, hindi na siya ang hahawak sa buhay natin, matatag na sabi ni Rico. Hindi ko nahahayaan na saktan niya tayo. Babawin ko ang kaso sa custody. At sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ng magandang buhay. Tutulungan ko kayo sa lahat ng kailangan nyo. Nakatingin si Camille sa kanya, may pagtataka at pag-aalinlangan pa rin. Ang mga sugat ng nakaraan ay malalim pa rin. Hindi ko alam, Rico. Maraming nangyari. Alam ko, sabi ni Rico. At aayusin natin ang lahat. Magkasama. Bibigyan kita ng seguridad. Para sa mga bata. Para sa'yo. Hindi ko na kayo hahayaan na magdusa pa. Ngunit habang nag-uusap sila sa Corpus Mansion, si Don Ramon ay nakaupo sa kanyang opisina, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ang kanyang telepono ay hawak niya at may tinawagan siya. May problema, malamig na sabi ni Don Ramon. Hindi sumusunod ang anak ko. Kailangan nating kumilos. Hindi ko hahayaan na masira ang lahat ng itinayo ko. Ang pagdating ni Rico at ang kanyang mga salita ng paghingi ng tawad ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Camille. Naramdaman niya ang init ng kanyang presensya, ang sinseridad sa kanyang boses. Sa wakas, naintindihan na siya ni Rico. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang kakaibang pakiramdam na iyon, isang malamig na hangin ang muling bumalot sa kanya. Alam niyang hindi papayag si Don Ramon. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Camille, nakatanggap siya ng isang text message mula sa hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang litrato. Si Rico, nakangiti, kausap ang isang magandang babae sa isang high-end restaurant. Ang babae ay nakasuot ng mamahaling damit at halatang mula sa mataas na lipunan. Ang caption sa ilalim ng litrato, mukhang enjoy si Sir Rico sa bagong date niya. Akala ko ba, seryoso siya sa'yo, Camille? Kumirot ang puso ni Camille. Alam niyang gawa ito ni Don Ramon. Alam niyang paninira lang ito. Ngunit ang sakit ay nanatili. Sa kabila ng mga salita ni Rico, ang takot na baka mawala na naman ito sa kanya ay nanatili. Masyado na siyang nasaktan noon. Hindi pa natatapos ang araw nang tawagin siya ng head nurse. Nurse Reyes, may mga reklamo kaming natatanggap mula sa ilang pasyente tungkol sa serbisyo mo. Mukhang hindi ka nakakapag-focus. Baka kailangan mo munang magpahinga. Nagulat si Camille. Pero, ma'am, ginagawa ko naman po ang trabaho ko ng maayos. Pasensya na, Reyes. Pero ang reputasyon ng ospital ang nakataya, sabi ng head nurse na may bahid ng pilit na pagkaunawa. Kailangan mong magpahinga. Ayaw ka naming mawala sa'yo ang lisensya mo. Alam ni Camille na ito ay gawa ni Don Ramon. Ang mga reklamo ay peking lahat. Pinipilit siyang paalisin sa trabaho. Pinipilit siyang durugin. Nang gabing iyon, habang iniisip niya ang lahat ng nangyayari, may kumatok sa pintuan. Muling si Don Ramon. Ngunit ngayon, mas seryoso ang kanyang mukha, mas mapanganib ang kanyang aura. Naipakita ko na sa'yo, Camille, kung gaano ko kabilis sirain ang buhay mo, malamig na sabi ni Don Ramon nang hindi man lang nag-abalang magtanong kung pwede siyang pumasok. Hindi mo dapat saktan ang anak ko. At hindi mo dapat sirain ang pangalan ng aming pamilya. Wala po akong ginagawa, Don Ramon, nanginginig na sabi ni Camille.
Hindi ko po nilalapitan si Rico. Hindi po ako nag-uusap tungkol sa nakaraan. Huwag kang magsinungaling, Camille, mariing sabi ni Don Ramon. Nakita ko kayo ni Rico na magkasama. At hindi ko hahayaan na maging sagabal ka sa kanyang kinabukasan. May ginawa akong alok sa'yo noon na hindi mo tinanggap. Ngayon, may huling alok ako. Umalis ka sa buhay ni Rico. Maglaho ka ulit. At hindi ka nababalik. Kung hindi, sisiguraduhin kong maglalaho hindi lang ikaw, kundi pati ang mga anak mo. Walang makakakita sa kanila. Mawawala sila na parang bula. At isipin mo kung gaano kadali sa akin na gawin iyon. Ang mga salita ni Don Ramon ay parang yelo na tumagos sa buto ni Camille. Ang larawan ng kanyang mga anak na nawawala, na hindi niya na makikita, ay nagdulot ng matinding takot. Hindi siya pwedeng pumayag na mangyari iyon. Huwag niyo po silang saktan, umiiyak na sabi ni Camille. Kung ayaw mong masaktan sila, sundin mo ang gusto ko, mariing sabi ni Don Ramon. May nakahanda akong tiket para sa iyo at sa mga anak mo. Isang bagong simula. Malayo sa buhay namin. Ngayon, o mawawala sila ng tuluyan. Mamili ka. Nang umalis si Don Ramon, napaupo si Camille sa sahig, umiiyak. Ang lahat ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay naglaho, napalitan ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang buhay ng kanyang mga anak. Kahit na masakit para sa kanya, kailangan niyang gawin ang tanging paraan para maprotektahan ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, kinuha ni Camille ang ilang mahahalagang gamit. Ilang damit, ilang litrato. Kakausapin niya si Aling Nena. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang lumayo. Para sa mga anak niya. Kahit na nangangahulugan iyon na mawawala na naman siya sa buhay ni Rico. Mawawala na naman ang kanyang pag-asa na magkaroon ng pamilya. Ang mensahe ni Camille ay hindi sumasagot. Ang tawag ni Rico ay direkta sa voicemail. Isang kakaibang kaba ang kumalat sa dibdib niya. Hindi ito basta paglayo lang. May masama siyang kutob. Dali-dali siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Camille. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa bawat pagpihit ng gulong. Nang makarating siya sa tahimik na kalsada ng Marikina, nakita niya agad ang bahay ni Camille. Ngunit may kakaiba. Bukas ang pinto ng gate at ang ilaw sa loob ay patay. Walang ingay. Walang galaw. Parang iniwan. Nagmamadali siyang bumaba sa sasakyan at tumakbo papasok. Camille. Marco. Isabel. Diego, sigaw niya, ngunit ang tanging sumagot ay ang kanyang sariling tinig na nag-echo sa tahimik na bahay. Walang laman ang mga kwarto. Wala ang mga laruan ng mga bata. Wala ang mga damit ni Camille. Naramdaman ni Rico ang matinding panlalamig. Nawala sila. Muling naglaho si Camille. At sa pagkakataong ito, kasama ang kanyang mga anak. Napakuyom ang kamao ni Rico. Isang malalim na galit ang bumalot sa kanya. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay gawa ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na kayang gawin ni Don Ramon ang ganoong bagay. Agad siyang nagmaneho pabalik sa Corpus Mansion. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama, kung saan nakaupo ito at abalang nagbabasa ng mga dokumento. Nasaan sila, ama? Sigaw ni Rico, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Nasaan si Camille at ang mga bata? Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Nagtaas ng tingin si Don Ramon, kalmado pa rin ang kanyang mukha, kahit na may bahid ng pagtataka sa mga mata. Ano bang sinasabi mo, Rico? Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung saan man sila nagpunta, desisyon nila iyan. Hindi ko trabaho na bantayan ang bawat galaw ng mga ordinaryong tao. Huwag kang magkunwari, ama. Alam kong ikaw ang nagtulak sa kanya. Ikaw ang nagbanta sa kanya. Ikaw ang nagpilit sa kanya na umalis muli. Galit na galit si Rico, halos mawalan na siya ng kontrol. Sino ka ba talaga, ama? Akala ko, mahal mo ako. Tumayo si Don Ramon, matigas ang kanyang tindig. Mahal kita, Rico. At ginagawa ko ito para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. Hindi ka pwedeng bumagsak sa isang babaeng hindi bagay sa'yo. Hindi mo pwedeng sirain ang lahat ng itinayo ko para sa'yo. Ang itinayo mo ay kasinungalingan, ama, sigaw ni Rico. At dahil dyan, mawawala ang aking pamilya. Nasaan sila?
Sabihin mo sa akin kung ayaw mong pagsisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Ngumisi si Don Ramon. Hindi ko alam kung nasaan sila, Rico. At kung alam ko man, hindi ko sasabihin. Panatag ako na hindi na siya babalik sa buhay mo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang tumunog ang telepono ni Rico. Isang tawag mula sa kanyang Head of Legal Department sa Corpus Holdings. Nag-aalala ang mukha ng abogado. Sir Rico, may kailangan po kayong malaman, sabi ng abogado, ang boses ay puno ng kaba. Mayroon po kaming nakitang mga transaksyon sa accounts ng kumpanya. Mga malalaking halaga na inilipat sa mga offshore accounts. At mayroon din po kaming nakitang mga peking dokumento na ginamit sa ilang deal. Mukhang may nagmamanipula sa loob ng kumpanya. Nanlaki ang mata ni Rico. Ano? Sino ang gumawa niyan? Mukhang may kinalaman po si Don Ramon, mahinang sabi ng abogado. Nandito po ang mga ebidensya. Nagpaplano po siyang ilipat ang malaking bahagi ng Corpus Holdings sa ibang pangalan at posibleng may kinalaman din sa isang iligal na transaksyon na posibleng makasira sa ating reputasyon. At sa inyo, bilang isang malamig na realization ang tumama kay Rico. Hindi lang ito tungkol sa personal na buhay niya. Hindi lang ito tungkol kina Camille at sa mga bata. Ang kanyang ama ay may mas malalim na plano. Isang plano na hindi lang sisira sa kanyang buhay pag-ibig, kundi pati na rin sa kanyang buong imperyo. Ito ang dahilan kung bakit nagbabanta ang anonymous caller. Ito ang dahilan kung bakit gustong burahin ni Don Ramon ang lahat ng bakas. Ang galit ni Rico ay lumago at ngayon ay maihalo ng matinding pagtataksil at takot. Ang kanyang ama ay hindi lang sinira ang kanyang pamilya, kundi pati na rin ang kanyang negosyo, ang lahat ng pinaghirapan niya. May nakita akong tiket sa desk ni Don Ramon, sir, patuloy ng abogado. Patungong Southern Philippines. Isang resort sa Palawan. May reservation sa pangalang Reyes. Napasigaw si Rico. Palawan. Iyon ang paboritong lugar ni Camille. Doon sila nagplano na magpakasal noon. Doon sila nangako ng walang hanggang pag-ibig. Nandoon siya. Nandoon ang kanyang mga anak. Nilingon niya si Don Ramon na nakatayo pa rin, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagtataksil. Wala kang karapatan, ama. Hindi mo ito pwedeng gawin. Hindi ko hahayaan na masira ang itinayo ko, sigaw ni Don Ramon. Kung hindi mo pwedeng sundin ang gusto ko, mawawala ang lahat sayo. Ngunit hindi na pinakinggan ni Rico ang kanyang ama. Ang tanging nasa isip niya ay si Camille at ang kanyang mga anak. Kailangan niyang hanapin sila. Kailangan niyang iligtas sila mula sa masamang balak ng kanyang sariling ama. Tumakbo si Rico palabas ng mansyon, ang kanyang puso ay puno ng matinding pagnanais na makarating sa Palawan sa lalong madaling panahon. Hindi niya hahayaan na masira pa ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaan na muling maglaho si Camille. Hindi na ulit. Ang paglipad patungong Palawan ay tila isang walang katapusang paghihintay para kay Rico. Ang bawat minuto ay parang oras. Ang bawat ulap na tinitingnan niya mula sa bintana ng eroplano ay parang balakid. Ang tanging nasa isip niya ay si Camille at ang kanyang mga anak. Kailangan niyang hanapin sila. Kailangan niyang protektahan sila mula sa sarili niyang ama. Pagdating sa resort sa El Nido, Palawan, agad na sinalubong si Rico ng sariwang simoy ng hangin at ng tahimik na dagat. Ngunit hindi niya gaanong napansin ang ganda ng paligid. Ang tanging hinahanap niya ay ang pamilyar na mukha. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ng kanyang abogado, mabilis niyang nahanap ang villa na ni-reserve sa pangalang B. Reyes. Ang puso niya ay kumalabog ng matindi habang lumalapit. Narinig niya ang tawanan ng mga bata mula sa loob. Buhay sila. Ligtas sila. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Camille na nag-aayos ng hapagkainan, habang si Marco at Isabel ay naglalaro ng board game sa sahig, at si Diego ay nakayakap sa teddy bear niya. Camille, bulong ni Rico, ang boses niya ay puno ng paghinga ng malalim na emosyon. Napalingon si Camille. Ang kanyang mukha ay namutla. Rico. Ang mga bata ay napatingin din ng laki ang mga mata ni Marco. Kuya Rico. Bago pa man makasagot si Camille, biglang bumukas ang pinto sa likod ni Rico. Si Don Ramon Corpus, kasama ang dalawa nitong tauhan. Ang mukha nito ay puno ng matinding galit. Rico.
Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Don Ramon. Sinusubaybayan mo ba ako? Napasigaw si Camille. Don Ramon. Anong kailangan niyo sa amin? Tumigil ka, Camille, mariing sabi ni Don Ramon. Ito ang trabaho ko. Ayokong masira ang lahat ng itinayo ko. At ikaw, Rico, umalis ka. Huwag mong sirain ang sarili mo para sa babaeng ito. Lumapit si Rico kay Camille at inilagay ang kanyang braso sa likod nito, protektado. Hindi ko siya iiwan, ama. Hinding-hindi na ulit. At hindi mo na masisira ang buhay namin. Naglakad si Marco, ang panganay, patungo sa kanyang ina. Mama, sino po siya? Tanong ng bata at tumingin kay Rico, pagkatapos ay kay Don Ramon, may pagtataka sa mga mata. Marco, anak, stay with your siblings, mahinang sabi ni Camille, at pilit na pinipigilan ang luha. Umisi si Don Ramon. O, nagtatago pa rin? Camille, sabihin mo na sa mga bata ang totoo. Kung gaano ka kadaling umalis at magtago. Kung gaano ka kabilis magtaksil. Hindi ako nagtaksil, ama, sigaw ni Rico. Ikaw ang nagtaksil sa aming lahat. Ikaw ang nagpilit sa kanya na umalis. Ikaw ang naglihim ng aking mga anak sa akin. At ngayon, sinisira mo ang kumpanya para lang mapigilan ako. Ang mga salita ni Rico ay parang bomba na sumabog sa silid. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki. Si Isabel at Diego ay nagtago sa likod ni Camille. Anong sinasabi mo, Kuya Rico? Tanong ni Marco at tumingin kay Camille, puno ng pagdududa. Napaluha si Camille. Marco, anak, pakinggan mo ako. Huwag kang magsinungaling, Camille, sigaw ni Don Ramon. Kung hindi ka aalis, ibubulgar ko ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Ako ang magbubulgar, ama, matigas na sabi ni Rico. Sasabihin ko sa lahat ng tao ang lahat ng ginawa mo. Ang pagmanipula mo, ang mga ilegal na transaksyon sa kumpanya, ang pagtatago mo sa aking mga anak. Sasabihin ko sa lahat kung anong klaseng tao ka. Nanlaki ang mata ni Don Ramon. Alam niyang seryoso si Rico. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ko nahahayaan na masira mo pa kami, patuloy ni Rico at niyakap si Camille. Patawarin mo ako, Camille. Sa lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo. Sa lahat ng pagdududa ko. Naintindihan ko na ang lahat. At mula ngayon, protektahan ko kayo. Hinding-hindi na ulit. Umiyak si Camille at niyakap si Rico. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila unti-unting nawawala. Ang kanyang mga luha ay mga luha ng pagpapatawad. Papa, bulong ni Marco at lumapit kay Rico, puno ng pagtataka at kaunting takot. Tumingin si Rico sa kanyang anak. Lumuhod siya. Anak, ako ang papa mo. At matagal kitang hinahanap. Kayo ni Isabel at Diego. Patawarin niyo ako kung ngayon ko lang kayo nakita. Yumakap si Marco kay Rico. Pagkatapos, lumapit din si Isabel at Diego at niyakap din ang kanilang ama. Ang mga luha ni Rico ay umagos, hindi na ng galit, kundi ng kagalakan at pagmamahal. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Naglabas si Don Ramon ng baril. Hindi. Hindi ko hahayaan na masira ang lahat. Ama, huwag, sigaw ni Rico. Nagulat ang lahat. Ang mga tauhan ni Don Ramon ay umatras. Si Rico ay humarang kay Camille at sa mga bata. Wala kang mapapala rito, ama, sabi ni Rico. Tapos na ang laro mo. Ang lahat ng kasamaan mo ay nabunyag na. Hindi mo na kami makokontrol. At ang kumpanya mo babagsak dahil sa'yo. Ang mga mata ni Don Ramon ay puno ng galit at desperasyon. Ang lahat ng kapangyarihan niya ay tila naglaho sa isang iglap. Ang pagiging sihi niya, ang Corpus Holdings, ang lahat ng pinaghirapan niya ay unti-unting nawawala sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay naging abo. Ang mga siren ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo. Nagtawag si Mang Ben ng pulisya, matapos niyang malaman ang plano ni Don Ramon. Napaupo si Don Ramon, ang baril ay bumagsak sa kanyang kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Niyakap ni Rico ang kanyang pamilya. Si Camille, si Marco, si Isabel, at si Diego. Ang init ng kanilang yakap ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang lahat ng sakit at pagdurusa ay unti-unting naglaho, napalitan ng pag-asa. Sa wakas, buo na sila. Sa wakas,
Nahanap na niya ang nawawala niyang pamilya. Lumipas ang ilang buwan matapos ang magulong pangyayari sa Palawan. Ang buhay ay dahan-dahang bumalik sa normal, o mas tama ay, nagsimulang umayon sa isang bagong, mas makabuluhang normal. Si Don Ramon Corpuz ay nahaharap sa seryosong kaso dahil sa mga illegal na transaksyon sa Corpuz Holdings at dahil na rin sa testimonya ni Rico tungkol sa pagmamanipula nito. Ang kanyang imperyo ay unti-unting bumabagsak at ang pangalan ng pamilyang Corpuz ay nadungisan, ngunit ngayon, sa tamang paraan. Sa isang malaking bahay, hindi kalayuan sa dating tahanan ni Camille sa Marikina, isang bagong pamilya ang unti-unting nabubuo. Ang mga tawa ng mga bata ay bumubuhay sa bawat sulok. Isang hapon, nakaupo si Rico sa sahig ng sala, abala sa pagtuturo kay Marco at Isabel sa kanilang homework. Si Marco, na dati maingat at medyo tahimik, ay mas naging bukas. Madalas siyang magtanong tungkol sa trabaho ni Rico, at paminsan-minsan ay nakakakuha siya ng sulyap sa kahanga-hangang mundo ng kanyang ama. Si Isabel naman, na mahilig magbasa, ay mas lumapit kay Rico, madalas itong tanungin tungkol sa mga libro. "Papa, paano po ito?" tanong ni Marco, hawak ang mathbook. Ginulo ni Rico ang buhok ng anak. "Tingnan mo, ganito. Kung mayroon kang 2 mansanas, di." Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal. Ito ang buhay na matagal niyang pinangarap, ang pagiging isang ama. Si Camille naman ay abala sa kusina, nagluluto ng hapunan. Ang amoy ng adobo ay bumabango sa buong bahay. Paminsan-minsan, sisilipin niya si Rico at ang mga bata sa sala. Ang ngiti sa kanyang labi ay totoo na ngayon. Ang takot na minsan ay bumalot sa kanya ay unti-unting naglaho, napalitan ng kapayapaan. Naramdaman niya ang isang yakap mula sa likod. "Si Rico. Ang bango naman ng luto mo, mahal." Ngumiti si Camille. "Para sa inyo." Hinalikan ni Rico ang buhok ni Camille. "Hindi ko akalain na mangyayari ito. Ang magkaroon ng ganito kagandang pamilya." "Ako rin," bulong ni Camille. "Maraming salamat, Rico. Sa lahat." "Wala kang dapat ipagpasalamat, Camille," sabi ni Rico. "Ako ang may utang sayo. Kung hindi dahil sayo, hindi ko makikilala ang mga anak ko. At hindi ko malalaman ang totoo tungkol sa papa ko." Ang kanilang relasyon ay hindi perpekto. May mga araw pa rin na sumasagi sa isip ni Camille ang takot, at minsan ay may pagdududa pa rin kay Rico. Ngunit lagi itong naroon upang iparamdam sa kanya ang seguridad. Si Rico, sa kabilang banda, ay mas naging bukas. Nalaman niyang ang tunay na tiwala ay nangangailangan ng pagpapatawad at pag-unawa, hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili. Ang kanilang pag-ibig ay mas matatag ngayon, binuo sa pundasyon ng pagpapatawad at ng mga aral na natutunan mula sa nakaraan. Isang araw, bumisita si Aling Nena. Hawak niya si Diego na nakatulog sa kanyang bisig. Ang lalaking-laki na ng mga bata, Kams. "Ang bilis ng panahon." "Nga po, Aling Nena," sabi ni Camille at kinuha si Diego. "Salamat po sa lahat ng tulong niyo." "Wala yan, Kams," sabi ni Aling Nena. "Masaya akong makita kayong ganyan. Buo ang pamilya. Iyan ang mahalaga." Ang pamilya Corpuz, sa kabila ng eskandalo, ay dahan-dahang bumabangon. Si Rico ang namuno sa paglilinis ng pangalan ng kumpanya at sa pagtatatag ng mas transparent na pamamalakad. Pinatunayan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa integridad at pagmamahal. Isang gabi, habang nakaupo si Rico at Camille sa veranda, nakatingin sa mga bituin. "Naalala mo ba, Rico," sabi ni Camille, "dito tayo dati nagplano ng kinabukasan natin." "Camille," sabi ni Rico at hinawakan ang kamay nito. "At heto tayo ngayon. Hindi man ito ang kinabukasan na ating inakala, ngunit ito ang kinabukasan na mas kailangan natin." "Masaya ako, Rico," sabi ni Camille at sumandal sa balikat ni Rico. "Masaya akong nakita mo na ang katotohanan. At masaya akong pinatawad mo ako." "Wala nang dapat ipatawad, Camille," bulong ni Rico. "Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagpapatawad. At handa akong magpatawad. Handa akong magmahal muli. Kasama ka. Kasama ang mga anak natin." Ang liwanag ng buwan ay bumalot sa kanila na parang isang yakap mula sa langit. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng sugat at sakit, ngunit sa huli, natagpuan nila ang kapayapaan, ang pagpapatawad, at ang tunay na kahulugan ng pamilya.
Ang pag-ibig ay hindi lang basta damdamin, kundi isang desisyon. Isang desisyon na magpatawad, magtago at lumaban para sa mga taong mahal mo. At sa wakas, si Rico at Camille ay handa nang harapin ang anumang hamon, basta't magkasama sila, bilang isang pamilya na may isang pag-ibig.